Magandang araw po mga kabarangay. Welcome to this week's Kapitan's Report. So, kamusta po tayo mga kabarangay? Sana lahat po tayo ay okay naman ang kalagayan. Sana maayos ang ating mga pangangatawan. Tayo sa barangay, maayos din naman kahit papaano ay nairaraos natin ng itong mga buwan na nagdaan. Halos patapos na ang first quarter ng taon na ito. At syempre, sunod-sunod pa rin ang ating mga kaganapan at mga activities natin dito sa ating barangay. So ano-ano nga ba ang mga nangyari na mga ganap sa Barangay San Antonio nitong nakaraang linggo? So unang-una po, tuloy-tuloy pa rin ang ating iba't ibang activities na nilalawakan ng ating barangay in support sa ating lokal na pamahalaan ng Pasig. So unang-una dyan, syempre ang pagdiriwang ng Women's Month at gayon din ng Fire Prevention Month na kung saan ang ating local city government ay nag-initiate ng motorcade para sa dalawang event po na ito. At yung motorcade na ito, ang motorcades na ito ay para i-increase ang awareness pagdating sa Women's Month at gayon din sa Fire Prevention Month. So syempre sa Fire Prevention Month, pinadala natin ang ating fire suppression team, kasama ang ating bagong fire truck na handog ng ating lokal na pamahalaan. At syempre sa Women's Month na motorcade naman, kasama syempre ang ating VAUSI team o yung Violence Against Women and Children team po natin, kasama ang ating security force. So again, kasama sa mga motorcades na ito ang iba't ibang barangay din ng lungsod ng Pasig. Siyempre, dun sa Fire Prevention Month, kasama din ang iba't ibang mga fire volunteers pa. Bukod sa mga barangay, kasama yung mga fire volunteers din na nag-ooperate dito o tumutulong din sa ating lungsod pagdating ng mga sakuna. At syempre, kasama na dyan sa Fire Prevention Month, papag-usapan na rin lang. Syempre, sa Barangay San Antonio, tuloy-tuloy din po ang ating pagsasagawa ng mga fire and earthquake drills. So, ang most recent natin ay ang ating pakikiisa sa simultaneous na fire and earthquake drills na isinagawa sa lahat ng mga child development centers or daycare centers sa lungsod ng Pasig. So, syempre, dito sa ating daycare, sa ating CDC, led by our BDRRM team, nagkaroon tayo ng seminar, itinuro yung wastong evacuation, at kung yung duck cover and hold, kaya doon sa mismong araw ng drill natin, ay nakita natin ang mga bata at yung mga magulang at gayon din ang mga teachers and staff na nag-duck cover and hold at dahan-dahan na nag-evacuate mula sa ating child development center. So syempre, bukod doon, nag-demonstrate din tayo ng wastong paggamit ng fire extinguisher na kung saan enjoy ang mga bata gamitin ang mga fire extinguisher. Syempre, ang mga teachers, staff, at gayon din ang mga parents ay hinayaan din natin makita nila o masample nila ang paggamit ng fire extinguisher. So again, kami na nagpapasalamat sa ating mga mag-aaral, of course, sa mga parents, sa mga teachers and staff, of course, kay Kagawad Pauline Blando, at syempre sa ating DRRM staff led by Kagawad Melvin sa pagsasagawa ng maayos na fire and earthquake drill sa ating Child Development Center. Syempre ang ating barangay, talaga naman tuloy-tuloy din ang ating Service Beyond Borders. Itong kamakailan ay naimbitahan din ang ating barangay upang tumulong sa pag-facilitate ng fire and earthquake drill naman sa barangay Bambang, lungsod ng Pasig. Of course, ito ay sa pakikipag-ugnayan sa atin ng kanilang kapitan na si Cap Rodel Samaniego kasama ang sangguniang barangay ng Barangay Bambang. So, syempre, nakapag-deploy naman po tayo ng ating personnel para maging resource person upang ma-facilitate ang kanilang fire and earthquake drill. So again, nagpapasalamat ako sa ating buong BDRRM team, kay Kagawad Melvin. Of course, syempre sa CDRRMO rin, ay nagpapasalamat tayo kina Sir Bryant Wong at syempre sa ating Pasig City Government. So paalala ko lang sa mga kabarangay, this month din po nakatakda ang first quarter nationwide simultaneous
earthquake drill. No? Syempre, ito ay pinangungunahan ng ating national government at paghikayat po sa atin para makiisa, no, sa gaganapin na NSED. So, antabayanan niyo lang po ang ating mga announcements, no, nang sa ganon ay ang ating mga stakeholders, mga residents po natin ay magkaroon ng pagkakataon upang makiisa dito siya sa nationwide simultaneous earthquake drill. At syempre sa ating barangay, no, sa ating komunidad, tuloy-tuloy din ang ating sinasagawang misting operations. No? Ito yung in collaboration with the Pasig City Anti-Dengue Task Force na kamakailan ay nagsagawa ng misting operations dito sa ating village, no? Dito po sa ating barangay. No? So sa akin lamang po, no, patuloy po tayong mag-ingat. Alam ko may mga nakukuha po akong reports ng ilang mga dengue cases. No? Pero hindi natin syempre matitiyak kung ito ba'y nanggagaling sa ating barangay, dito ba nakuha. Pero siguro ang akin lamang po, no, patuloy maging vigilant po tayo upang maiwasan po natin ang sakit na dengue sa ating mga tahanan. At kami naman po sa inyong lokal na pamahalaan ay patuloy din po na magsasagawa ng mga iba't ibang mga hakbang upang mapuksa po natin ang sakit na dengue. So okay, nagpapasalamat, no, sa ating Pasig City Government, sa Pasig City Anti-Dengue Task Force at gayon din sa ating mga barangay employees na nagtutulong-tulong upang puksain natin ang dengue sa ating komunidad. At syempre, no, sa Barangay San Antonio, tuloy-tuloy din ang iba't ibang mga skills training na isinasagawa natin para sa ating mga kabarangay. No? Alam naman po natin, itong skills training, isa po talaga ito sa nais natin na mabigyan ng pansin. No? Yung matutukan natin para makapagsagawa tayo ng mas marami pang mga skills training para sa ating mga constituents. No? Naniniwala kami sa impact nito eh. Kumbaga, sabi nga nila, yung mga life skills na naituturo ay talagang napakahalaga. So, syempre, sa Barangay San Antonio, tuloy-tuloy po ang ating pagsasagawa ng basic life support and first aid training, no, sa ating mga kabarangay. So, kamakailan po, no, nagkaroon tayo ng BLS at first aid training sa OCAI, no, Ortigas Center Association Incorporated, particular sa kanilang mga security personnel. No? Nang sa ganon ay pagtawag nila ng ating ambulansya upang rumisponde, mayroon na silang nagagawa na mga paunang lunas sa mga pasyente na kanilang na-encounter bago pa dumating ang ating response team. So, bukod dyan, magkakaroon naman tayo in celebration of Women's Month, no, magkakaroon din tayo ng basic life support and first aid training para naman po sa mga kababaihan. So, ito po ay gaganapin sa March 15, no, 1 p.m. dito po sa ating basketball court. At ito'y pamamaraan para ma-empower natin ang ating mga kababaihan, no, pagdating sa first aid training, no, na alam naman natin will be very impactful, no, sa kanilang pang-araw-araw na buhay. So again, ako ay nagpapasalamat kay Kagawad Melvin Villaruz sa ating DRRM team, no, sa mga isinagawa nating mga basic life support and first aid training. At bilang bahagi din ng ating pagdiriwang ng Women's Month, no, tayo magkakaroon ng isang free haircut tutorials, no, o haircut na workshop, no, para sa ating mga kababaihan. So again, napakaganda po nito, no, apart from it being learning a new life skill, no, may livelihood aspect pa ito, no, na pwede tayong side hustle, no, pag tayo ay naging praktisado na sa paggugupit ng buhok. So ito pong ating free haircut tutorials ay gaganapin po sa March 18, no, 9 a.m. Dito po yan sa ating basketball court. So alam ko very limited lang ang slots natin. In fact, marami na rin nagpa-enlist. So nagpapasalamat din kami sa mga nagpa-enlist na. So, doon naman sa hindi na makakasama doon sa pag-enlist, no, pwede manood lamang, no, ika nga kumbaga dagdag kaalaman po ito, no, para sa ating mga yung knowledge ba kung paano natin magagamit o makita natin ang kahalagahan ng life skill po na ito. So again, ako'y nagpapasalamat kay Kagawad Pauline Blando for this initiative at kayo din sa ating Violence Against Women and Children team, no, sa pagsasagawa at pagsasaayos ng programa pong ito.
And of course, no, ang ating barangay ay patuloy din sa pag-offer ng iba't ibang mga trainings, no, na may TESDA certification, no? So yung mga dati nating mga naging activities na kung saan nakatapos na ang ating mga kabarangay, no, yung bread and pastry making, no? Nagkaroon din ng tourism related na TESDA course. So ngayon naman po, no, patuloy din po tayo sa ating Food and Beverage Services course at gayon din, no, we look forward na magkaroon pa tayo ng mga additional courses pa, ng mga TESDA certified courses para po sa ating mga kabarangay. Sa katunayan, no, patuloy po tayo sa pakikipag-ugnayan sa mga TESDA certified training facilities nang sa ganun ay mas marami pa tayong mga TESDA courses na ma-offer para po sa inyo. No? So again, patuloy din ang pakikipag-ugnayan, no, ng ating livelihood committee, no, para mas mapalawig pa natin ang mga serbisyo po natin pagdating sa TESDA Certified Skills Training. So nagpapasalamat po ako kay Kagawad Ping Aguilar, of course, our committee co-chair on livelihood, at gayon din kay Kagawad Melvin Villaruz, no, na isang TESDA Certified Trainer, no, na through his linkages, no, ay nailalapit ang iba't ibang mga training opportunities para sa ating mga kabarangay. And of course, no, mga upcoming activities natin sa Barangay San Antonio, no. So again, very jam-packed, no, itong darating na weekend na ito, no. Ewan ko ba kung paano natin pagkakasyahin o kung paano ko maiikutan, no, lahat ng ating mga activities this coming Saturday, March 16, pero again, no, mas maganda na yan na sabay-sabay na, no, at simultaneous naman po ang mga mangyayaring mga kaganapan natin this coming weekend, no. So unang-una po diyan, syempre in line with our Women's Month celebration, no, ang ating unang-una po ang ating free Zumba sa Emerald Avenue. So 8 AM po ito. So inaanyayahan po namin ang lahat ng mga kababaihan na maki-join, no, makisayaw sa ating free Zumba sa Emerald Avenue. Of course, magkakaroon din tayo ng cleanup drive pagkatapos ng ating free Zumba. No? Doon na rin sa Emerald Avenue para isang pasadahan na rin. No? Of course, pakikipagtulungan din ng ating Committee on Clean and Green, no? Ang ating isasagawang cleanup drive. Of course, no, sana mas marami ang mga sumaling mga volunteer na kababaihan. Nang sa ganun ay makita natin ang women empowerment o mapakita natin ang women empowerment sa ating komunidad. Siyempre, meron din tayong gaganapin na sininggaling, no? Sininggaling program, no? Na ang ating theme ay Easter fondant cookie making. Of course, ito ay ang bukod sa theme na ito ay ang encouragement natin siyempre yung mga mother and daughters, no, para in line pa rin sa ating Women's Month celebration. Ngayong Sabado rin ay gaganapin na rin natin ang ating Basura to Ayuda Day, no? From 8 AM to 11 AM naman po sa Garnet Road, no? Doon po ang ating drop-off point. And of course, no, yung mga gusto mag-drop off din sa ating Urban Garden, no? Pasyal na po kayo sa ating bagong location ng Urban Garden. Dito po yan sa ating Greenway Park sa General Kapinpin, Corner General Lim. So sa mga donors natin, no, yung mga suki natin na nagdadala ng recyclable waste, magkita-kita po tayo this coming Saturday. And last but not the least, no, ang ating BSA Pray and Play, no, ay ating gaganapin na rin this coming Saturday at 9 AM to 11 AM. Dito naman po ito sa ating basketball court. So yung ating BSA Pray and Play, ito yung ating monthly youth camp, no, na kung saan ang ino-offer natin, no, na session para sa ating youth ay of course may spiritual nourishment and may physical activities din as well para kumbaga ay yung magkaroon naman ng interaction and engagement ang ating mga kabataan dito sa Barangay San Antonio. So kung mapapansin niyo po, no, yung ating usual na 3 monthly activities na ginagawa natin last Saturday of the month ay gaganapin natin this coming Saturday, no? Kasi last Saturday of this month is Holy Week already, no? Black Saturday po 'yon. So minarapat na po namin na gawin na natin this Saturday kasabay na rin ng ating ibang mga Women's Month
activity. So again, no, i-run through lang natin, no, Zumba, no, free Zumba, 8 a.m., cleanup drive, 9 a.m., okay, yung ating BSA Sininggaling program, 9 a.m. to 11 a.m. po yan sa Emerald Avenue. Ang ating Basura to Ayuda Day, no, program ay from 8 a.m. to 11 a.m. naman po. At syempre, last but not least, ang ating BSA Pray and Play Monthly Youth Camp sa Saturday din po yan from 9 a.m. to 11 a.m. sa ating basketball court. So lahat po ng activities natin ay libre, ha? Walang bayad po ito, no? Open to all po ito, no? So just bring yourself. Ika nga, warm bodies na lang ang kailangan natin para sa success din po ng ating mga programang ito. So maraming salamat po sa ating Barangay Council, no? Our very active Barangay Council sa pakikipagtulungan upang maisagawa natin ang mga programang ito. And of course, sa ating mga collaborators, no, na patuloy din ang pakikipag-ugnayan natin sa atin upang makapaghatid tayo ng mga fresh ideas, no, para sa ating mga constituents. And of course, mga kabarangay, in case you missed it, no, baka hindi nyo pa alam, no, tayo po ay magkakaroon ng voters registration or satellite voters registration sa Robinson's Galleria, no, from March 14, 15, and 16, no, from 8 a.m. to 5 p.m. No, so inaanyayahan po namin ng lahat, no. Ito na, no, inilapit na ng COMELEC ang pagrehistro, no, bilang sa mga hindi pa botante, no. So balitaan ko nga parang medyo hindi masyadong matao, no. So ayan na naman tayo kung kailan na last minute o malapit na ang deadline, diyan lang natin dadagsain, no. Sana i-grab na natin ang opportunity na inilapit na ng COMELEC ang kanilang services, no, para sa ating mga constituents. So maaari lamang po magdala ng kanilang valid ID, no, na magpapakita ng address natin dito sa Barangay San Antonio. Or kung wala kayong ID, no, pwede ho kayo mag-secure ng barangay clearance or residency certificate na magpapatunay na kayo po ay residente ng ating barangay. And pwede nyo na ho yan dalhin sa Robinson's Galleria this coming weekend, no, para kayo po ay ma-avail nyo na itong inilapit na serbisyo na voters registration sa ating mga kabarangay. So sa ngayon po, no, ito pa lang yung ito na yung last sa ngayon, ha. So ewan natin kung meron pa sa mga darating na buwan. Pero no, sa ating mga kabarangay, no, na hindi pa botante, no, i-grab na natin ang opportunity po na ito. So, sa ating mga kabarangay, no, aking patuloy na pag-anyaya po sa inyong lahat to please like and follow our official Facebook pages. Please subscribe to our YouTube channel. Please join our Viber community group. And please do regularly visit our official website, sanantonio.pasigcity.gov.ph, para lagi po tayong updated sa mga pangyayari, no, dito sa ating barangay. So ako'y nagpapasalamat, no, sa ating mga katuwang sa pagseserbisyo, ang ating mga barangay employees, no, the Barangay Council, the SK Council, our social media team, of course, sa ating mga collaborators, benefactors, and donors. Maraming salamat po sa inyong tulong po sa amin. And last but not the least, of course, ang ating mga mahal na netizens, constituents, mga kabarangay po natin sa inyong patuloy na pakikiisa, pakikipagtulungan, at gayon din sa tiwala na ibinibigay po ninyo sa ating barangay. So sa inyong pong lahat, ang aking pagpapasalamat po sa inyong pakikinig, and rest assured that BSA will continue to do its best upang ihatid po ang tunay na service with a smile para po sa ating komunidad. So sa ating mga kabarangay, patuloy lang po tayong magdasal, no? Malapit na ang Holy Week, no? Ito'y magandang paalala po sa atin para palakasin pa ang ating pananampalataya. So sa inyo pong lahat, mag-ingat po tayo lagi. Stay safe always. And may God bless us all. Thank you.